Akala mo ba, puro imported ang ginagamit mo araw-araw? Yung gamot mo, yung computer mo, kahit yung kinakain mo. Paano kung sabihin ko sa'yo, may mga bagay dyan na gawa ng Pilipino, pero hindi mo lang alam. Hindi ito yung tipong fun fact lang. Ito yung mga imbensyon na tahimik na ginagamit ng buong mundo, habang hindi naman talaga natin napapansin. At ang pinaka nakakagulat, yung number 1 natin sa listahan na to. Malamang ginagamit mo ngayon habang pinapanood mo ang video na to. Kaya huwag kang aalis dahil sisimulan na natin ang countdown. Mga Pinoy inventions na ginagamit sa buong mundo. Mr. D. Number 10. Banana ketchup. Maria o Rosa. Pag-usapan natin ang sausawang nasa hapagkainan mo. Banana ketchup. Noong panahon ng World War II, naging mahirap ang supply ng tomato ketchup, kaya nag-eksperimento ang chemist at food technologist na si Maria Ilagan o Rosa. Gumamit siya ng asaging, asukal, suka at spices upang makagawa ng alternatibong ketchup na mas mura at may lokal na sangkap. Ayon sa National Park Service ng US, inimbento ni Rosa ang banana ketchup noong 1930s at naging staple sa mga tahanan. Kalaunan ay ginawa at binotehan ng mga malalaking kumpanya. Ngayon, hindi lang Pinoy ang nagpapapak ng banana ketchup. Makikita mo na ito sa mga international supermarkets. Sino mag-aakala na mula sa kakapusan ng kamatis, babangon ang isang klaseng ketchup na pupuno sa puso ng mga bata at matatanda sa buong mundo? Number 9. Yoyo. Pinasikat ni Pedro Flores. Alam nyo ba na ang paborito nating laruan na yoyo ay may ugat sa Pilipinas? Matagal ng tradisyon ang larong yoyo sa Ilocos, ngunit Filipino immigrant na si Pedro Flores ang unang nag-mass produce at nag-trademark ng pangalang yoyo sa Estados Unidos noong 1928. Sa loob lamang ng isang taon, nakapag-produce siya ng mahigit 100,000 na yoyo at nag-organisa ng mga yoyo contest sa US. Dahil dito, sumikat ang laruan at umikot sa buong mundo. Kaya sa tuwing sisirko ang yoyo mo, isipin mo, ang Pinoy na nagdala nito sa global stage. Sino mag-aakalang ang simpleng laruan ng bata ay magiging simbolo ng Filipino creativity? Number 8. Salt Lamp ni Aiza Mijeno at Salt Company. Ito ay isang modernong solusyon sa enerhiya. Salt lamp or sustainable alternative lighting. Imbensyon nito ni Aiza Mijeno at ng kanyang kapatid. Gamit ang asin at tubig bilang electrolyte, ang ilaw ay maaaring tumagal ng hanggang 8 oras at kaya pang mag-charge ng cellphone. Ayon sa Good News Pilipinas, nanalo ang kanilang social enterprise ng People's Choice Award sa 2014 World Startup Competition at kinilala sa ASEAN Corporate Sustainability Summit. Sa mga lugar na walang kuryente, sagot ng SALT lamp ang madilim na gabi. At dahil gawa ito ng Pinoy, may pag-asa tayo na mas maraming komunidad ang magkakaroon ng liwanag, literal at simboliko. Ganyan ang lakas ng imahinasyon ng Pilipino. Number 7. BCC Anti-Skin Cancer Cream ni Rolando de la Cruz. Isang imbensyon na may malaking impact sa kalusugan. Ito ay herbal cream na dinevelop ni Rolando de la Cruz mula sa mga extracts ng kasoy at iba pang halamang gamot. Ginagamit ito bilang pang-treat ng basal cell carcinoma, isang uri ng skin cancer. Sabi ng PhilStar, ibinenta ang DEBCC sa Canada at Australia at may exclusivity agreements sa Singapore, Malaysia, UK, Japan, Switzerland at US.
Imagine, isang natural at abot-kayang solusyon laban sa skin cancer na gawa ng Pinoy. Tapos, binebenta sa iba't ibang kontinente. Totoo nga na ang kalusugan ay kayamanang dapat ibahagi. At sa DEBCC, nagawa natin yun. Number 3. Erythromycin ni Dr. Abelardo Aguilar. Isang antibiotic na milyong-milyong tao ang nakinabang. Noong 1949, ang Filipino physician na si Dr. Abelardo B. Aguilar ay nagpadala ng soil samples mula sa Iloilo sa pharmaceutical company na Eli Lilly. Sa mga sample na yon, natuklasan ng mga scientist ang macrolide antibiotic erythromycin. Ang gamot na ito ay ginagamit laban sa respiratory, skin, urinary tract at soft tissue infections, lalo na sa mga pasyenteng allergic sa penicillin. Bagamat hindi nabigyan ng tamang pagkilala si Dr. Aguilar, kinilala ng mga artikulo ang kanyang mahalagang kontribusyon. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang erythromycin bilang life-saving drug sa buong mundo. Isang patunay na kahit hindi pa laging kilalang inventor, umaabot ang epekto ng kanyang gawa sa libu-libong buhay. Number 5. Bamboo Incubator ni Dr. Fe Del Mundo. Ang susunod ay isang life-saving innovation na gawang-gawa ng Pinay. Noong 1940s, si Doktora Del Mundo ang unang babaeng binigyan ng Harvard Medical School ng postgraduate training ay bumuo ng bamboo incubator para sa mga premature babies sa rural areas. Ang incubator na ito ay gumagamit ng 2 layer ng mga basket na kawayan na may lining ng mga bote ng mainit na tubig para mapainit ang sanggol. Dahil dito, mabubuhay ang sanggol kahit walang electricity. Hindi lang ito nagligtas ng buhay sa Pilipinas. Naging modelo rin to sa iba pang developing countries na may kakulangan sa medical equipment. Nakakabilib ang simpleng solusyon na may malaking epekto, di ba? Number 4. Karaoke Machine ni Roberto Del Rosario. Alam mo namang mahilig kumanta ang mga Pinoy. Lalo na ng I did it my way. Joke lang. Pero totoo, ang karaoke machine na kinagigiliwan natin ay gawa rin ng Pinoy. Noong 1975 to 1977, gumawa si Roberto Del Rosario ng sing-along system at nakakuha siya ng mga patents para dito noong 1983 at 1986. Ayon sa Intellectual Property Association of the Philippines, si Del Rosario nagmamay-ari ng nag-iisang patent para sa karaoke machine at ang kanyang imbensyon ang nagpasikat sa karaoke sa Pilipinas. Kaya sa tuwing bibirit ng My Way, aalalahanin mong Pinoy ang nagbigay sa mundo ng pagkakataong maging instant popstar. Isang imbensyong nagdulot ng tuwa at bonding sa milyong-milyong tao sa iba't ibang bansa. Number 3. Mango Flowering Induction ni Dr. Ramon Barba. Ang imbensyon na ito ay nagpapatamis ng negosyo ng mga magsasaka. Ang Mango Flowering Induction Technology ni Dr. Barba ay nilabas noong 1970s. Sinubukan ni Barba na solusyonan ang problema sa pabago-bagong pamumunga ng mangga. Ayon sa World Intellectual Property Organization or WIPO, natuklasan niya ang potassium nitrate na hinalo sa tubig at inispray sa puno ng mangga ay nagdudulot ng pamumulaklak sa loob ng 1 linggo. Dahil dito, nakapag-ani ang mga magsasaka ng maraming beses sa 1 taon at mas malaki ang ani. Binanggit din ng WIPO na ang kanyang paraan ay naging revolusyonaryo. Ang produksyon ng mangga sa Pilipinas ay umabot ng 900,000 tonelada at nagbenepisyo rin ang ibang developing countries. Higit pa rito, hindi niya pinaloob ang patent para pigilan ng iba. Ginamit niya ito upang maiwasan ang monopolisasyon at para ma-share ang benepisyo.
isang mabuting halimbawa ng science na nakatuon lamang sa tao at hindi sa sarili. Number 2. Two-way video phone ni Gregorio Zara. Bago pa man mauso ang Zoom at FaceTime, nagawa na ni Dr. Gregorio Zara ang two-way video phone noong 1950s. Ayon sa National Academy of Science and Technology, inimbento at pinatent niya noong 1955 ang isang aparato na nagpapadala ng voice at real-time video. Tinawag niya itong Photophone Signal Separator Network. Sinabi rin ng mga scientifico na ang kanyang video phone ay kayang magproseso ng parehong voice at video signals, kaya siyang ama ng modernong video conferencing. Ngayon, bawat video calls mo may bahagi ng puso ni Dr. Zara. Siya ang naglatag ng pundasyon para sa mga video chat platforms na ginagamit sa negosyo, edukasyon at pamilya sa buong mundo. Pinatunayan niya na kahit noong dekada 50 malayo na ang pananaw ng Pinoy sa hinaharap. And at number 1, semiconductor and microchip innovations ni Dado Banatao. Si Banatao ay isang Filipino engineer na nag-revolutionize ng computer industry. Noong early 1980s, na-develop niya ang unang 10 Mbit Ethernet CMOS chip at isang 5-chip system logic chipset para sa IBM, PCXT at PC-AT. Siya rin ang credited inventor ng unang Windows Graphics Accelerator chips para sa personal computers. Ayon sa Gulf News, nasa 30% ng mga desktop at laptops ngayon ang gumagamit ng mga chip na may bahagi ng kanyang innovation. Ibig sabihin, bawat bukas mo ng laptop, bawat online class ng anak mo, maaaring may kasamang tatak Pinoy. Mula sa baryo sa Cagayan hanggang sa Silicon Valley, pinakita ni Dado Banatao na kaya ng Pinoy na makipagsabayan sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Ayun di fam, tanungin mo sarili mo, kung ang mga Pilipino noon kahit kulang sa resources, nakagawa ng mga imbensyong ginagamit ng buong mundo, ano pa kaya ang kaya nating gawin ngayon? Hindi problema ang kakulangan. Minsan, kulang lang tayo sa paniniwala na kaya natin to. Dahil ang totoo, hindi lang tayo consumers ng global innovation. Kasama tayo sa mga gumagawa nito. At baka yung susunod na malaking imbensyon ikaw nang nasa likod. Kaya kung proud ka sa pagiging Pinoy at proud ka sa mga inventions ng kabayan natin, please comment Filipino Pride. Tanong lang di fam pala, baka may kilala pa kayong inventor na hindi nasama sa listahan ha? I-comment nyo lang below. At syempre, gagawa natin sila ng panibagong video para magpugay sa kanila. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!